Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Jed Anthony Auditor Villanueva, ang tagaulat sa mga instrumentong pangwika at mga himig Pilipino. So unahin na natin ang mga konseptong pangwika. Hindi maaaring kulungin sa iisang kahulugan lamang ang wika. Ngunit sino mang bihasa sa pag-aaral nito ay sasang-ayon kung sasabihing isa itong kakayahan ng tao na nagagamit sa pagkalap at pagbabahagi ng kaisipan, damdamin at anumang naisin niya, gamit ang mga simbolo at kaparaanang napagkasunduan ng isang partikular na grupo na gagawa ng mga partisipan na makipag-ugnayan sa isa't isang upang makamit ang isang layunin. Bukod pa rito, nagbigay rin ng kanilang pagkakahulugan ang mga sumusunod na eksperto hinggil sa wika. Ayon kay Noam Chomsky, ang wika ay proseso ng malayang paglikha. Ang mga batas at tuntunin nito ay hindi natitinag. Ngunit ang paraan ng paggamit sa mga tuntunin ng paglikha ay malaya at nagkakaiba-iba. Maging ang interpretasyon at gamit ng mga salita ay kinasasangkutan ng malayang prosesong paglikha. Ayon naman kay Karl Marx, ang wika ay kasintanda ng kamalayan. Ang wika ay praktikal na kamalayan na umiiral din para sa ibang tao. Ang wika, gaya ng kamalayan, ay lumilitaw lamang dahil kailangan, dahilan sa pangangailangan sa pagkikisalimuha sa ibang tao. Ayon naman sa ating pambansang bayani na si Gato Rizal, habang pinangangalagaan ng isang bayan ang kanyang wika, pinangangalagaan niya ang marka ng kanyang kalayaan. Gaya ng pangangalaga ng tao sa kanyang kalayaan habang pinanghahawakan niya ang sariling paraan ng pag-iisip. Ayon kay Nelson Mandela, kapag kinausap mo ang tao sa wikang kanyang nauunawaan, ito'y patungo sa kanyang isip. Kapag kinausap mo siya sa kanyang wika, ito'y patungo sa kanyang puso. Ngayon ay tumungo naman tayo sa gamit ng wika sa lipunan. Ang wika ay nagagamit sa iba't ibang paraan at layunin. Maaari itong gamitin upang magtakda ng isang kautusan, magpalaganap ng kaalaman, kumumbinsi ng kapwa na gawin o paniwalaan ang isang bagay. Bumuo at sumira ng relasyon, kumalinga sa mga nahihirapan at nagsisiphayo, at sa marami pang kaparaanan. Ayon sa Australianong lingwista na si M.A.K. Halliday, may iba't ibang gamit ang wika. Tinalakay niya ang mga ito sa kanyang Systemic Functional Linguistic Model, na kung saan ay nasa ibaba ang 7 gamit ng wika at ang mga halimbawa ng mga ito. Gamit ng wika. Ang instrumental na gamit ng wika ay nakatuon sa pagpapahayag ng pangangailangan ng tao, tulad ng anumang kahilingan, kaugnay ng pagkain, inumin at iba pa. Halimbawa ay gusto ko ng gatas. Ang susunod naman ay ang gamit na regulatory o regulatoryo naman ay nakapokus sa paggamit ng wika sa pagbigay ng utos o pagbigay ng gabay sa posibleng gagawin ng ibang tao. Halimbawa, ilipat nyo ang channel ng TV. Samantala, ang interactional naman na gamit ng wika ay nagbibigay pansin sa pagpapahayag kaugnay ng pagbuo ng ugnayan o relasyon o anumang gawain ng isang tao. Halimbawa ay share tayo sa chocolate. Ang personal na gamit ng wika ay tumutukoy naman sa pagpapahayag ng damdamin, opinyon at individual na identidad. Halimbawa ay mabait ako. Sa gamit na heuristiko, ang pagpapahayag ay nakatuon sa pagkalap ng impormasyon o kaalaman tungkol sa kapaligiran na nagsasalita. Halimbawa nito ay paano ginawa ang ice cream. Ang gamit na imahinatibo naman ay may kaugnayan sa pagpapahayag ng kwento at joke at sa paglikha ng kapaligerang imaginary o kathang-isip. Halimbawa, parang bulsa ni Doraemon ang wallet ni Daddy. Sunod, ang representasyonal o representatibo naman ay gamit ay tumutukoy sa pagpapahayag ng datos at impormasyon. Halimbawa ay nagpunta sa palengke si tatay. Sunod ay may angkop na paraan ng pagpapahayag para sa iba't ibang sitwasyon at konteksto. Sa paggamit ng wikang Filipino, iba't ibang paraan din ng pagpapahayag ng ating ginagamit. Halimbawa nito ay magkakaiba ang paraan ng pagpapahayag na angkop at karaniwan sa mga panayam o interview, balita, radyo, blog at social media.
ang mga sumusunod ang ilan sa mga sitwasyong pangwika na akma sa konteksto ng mga mamamayang Pilipino. Makikita sa mga sumusunod na sitwasyon ang pagkakaiba-iba ng paraan ng pagpapahayag, partikular sa formalidad o kawalan nito ng wika. Una dito ay wika sa mga panayam, pangalawa ay wika sa balita, wika sa iba pang programa sa radyo, wika sa iba pang programa sa telebisyon, wika sa social media at blog, linguistiko at kultural na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino mula media hanggang sa mga pelikula at dula. Ngayon ay tumungo naman tayo sa kasaysayan ng wikang Filipino. Bawat bansa ay may kanya-kanyang wikang pambansa. Ang Pilipinas na itinuturing na isang malayang bansa ay may sariling wikang pambansa at ito ay ang wikang Filipino. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng sariling wikang pambansa? So, ayon kay Dr. Isidro Dian, isang dalubwika mula sa Malaya, Polynesia, malaking kahihiyan para sa bansa kapag mayroong ginagamit na wikang dayuhan subalit di nag-aangkin ng sariling wikang pambansa. Kailangang magkaroon ng wikang pambansa upang malinang ang pambansang paggalang at pagkilala sa sarili. Mahabang kasaysayan ang pagkakaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas. Ang Pilipino na nagmula sa Tagalog ng pagkaraay naging Filipino. Ang kasalukuyang Filipino ay isang isyong naging sanhi ng pagsasalanggutan, lalo na ng mga taga Cebu. Sabi ng mga Cebuano, ang Filipino daw ay hindi pambansa kundi Tagalog na sinasalita lamang ng mga taong nasa Katagalugan. Ngunit ipinaliwanag ng mga otoridad sa Filipino na ang wikang Filipino ay hindi Tagalog, kundi wikang nabuo na kinilalang lingua franca na kalakhang Maynila na lumaganap sa buong kapuluan. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7,100 na mga pulo. Ito ay pinananahanan sa kasalukuyan ng 60 milyong mga mamamayan na gumagamit ng mga 87 ng iba't ibang wika. Kabilang sa mga pangunahing wika ay Tagalog, Cebuano, Ilocano, Pampanga, Pangasinan, Hiligaynon, Waray at Maranao. Paniniwalaang ang mga sinaunang Pilipino na hindi nagkaroon ng isang katutubong wika na masasalita at maunawaan ng lahat dahil sa pagkakahiwalay-hiwalay ng mga puok, ngunit mayroon din namang naniniwala na ang wikang Tagalog ay ginagamit hindi lamang ng mga katutubo sa pulo ng Luzon, hindi sa iba pang mga pulo. Nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa, hinangad nilang mapalaganap ang Kristyanismo. Kaya't minabuti ng mga prayle na mag-aral ng iba't ibang wikain sa Pilipinas sa halip na ituro ang kanilang wika sa mga katutubo. Sa ganitong paraan, nakapag-ambag sa wika ang mga mananakop na Kastila dahil sa pagkasulat ng aklat gramatika ng iba't ibang wikain sa Pilipinas. Nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa, hinangad nilang mapalaganap ang Kristyanismo. Kaya't minabuti ng mga prayle na mag-aral ng iba't ibang wikain sa Pilipinas sa halip na ituro ang kanilang wika sa mga katutubo. Sa ganitong paraan, nakapag-ambag sa wika ang mga mananakop na Kastila dahil sa pagkasulat ng aklat gramatika ng iba't ibang wikain sa Pilipinas. Nang panahon ng himagsikan, nang sumibol sa mga manghihimagsik na Pilipino laban sa mga Kastila ang kaisipang isang bansa, isang diwa. Kaya nga't pinili nila ang Tagalog na siyang wikang Tagalog sa panahon ng propaganda, mga sanaysay, tula, kwento, liham at mga talumpati na punong-puno sa damdaming bayan. Kahit si Rizal at iba pang propagandista ay sumulat sa Kastila, batid nilang ang wika ay malaking bahagi upang mapagbuklod ng mga kababayan nila. Nang dumating ang mga Amerikano, biglang naunsyame ang mithiin ng mga Pilipino na itakda ng pamahalaan na ang Ingles ang gawing opisyal na wikang panturo sa mga paaralan. Ipinagbawal ang paggamit ng vernacular sa paraan at sa tanggapan. Ito ang dahilan kung bakit simula noong pananakop ng mga Amerikano hanggang bago sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig, hindi umuunlad ang ating wika o hindi umunlad ang ating wika. Ang
Ang ating leader na makabayan tulad ni Lope K. Santos, Cecilio Lopez, Teodoro Calao at iba pa ay nagtatag ng kilusan na kung saan sila ay naging masigasig sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Nagharap ng panukula si Manuel Gallego na gawing wikang pambansa at wikang opisyal ang Tagalog, subalit patuloy pa ring namayani ang mga Ingles. Nang itatag ang Commonwealth, nagkaroon ng malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Ito ay utang natin sa naging Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Noong 1934, isang kumbensyong konstitusyonal ang binuo ng pamahalaang Commonwealth upang maisakatuparan ang pangarap ni Quezon. At upang ipalila ang kahalagahan ng wika, isang probisyon tungkol sa wika ang isinama sa ating saligang batas. Ito ay napapaloob sa Artikulo 14, Section 3 ng Konstitusyon noong Pebrero 8, 1935. Ang pambansang kapulungan ay magsasagawa ng mga hakbangin tungo sa paglinang at paggamit ng pambansang wika batay sa isa sa umiiral na katutubong mga wika. Samantalang hindi pa itinatadhana ng batas ang Ingles at Kastila ay patuloy na mga wikang opisyal. Naitatag ang Surian ng Wikang Pambansa o SWP, binuo ng mga kinatawang nagmula sa mahahalagang mga rehiyon sa Pilipinas bilang mga kasapi. Pagkatapos ng puspusang pag-aaral ng iba't ibang wika sa Pilipinas, ipinasya ng Surian na Tagalog ang siyang dapat pagbatayan ng wikang pambansa, pagkat ito'y nagtataglay ng nalinang ng panitikan at wikang sinasalita na nagkakahigit ng dami ng mga Pilipino. Kaya noong Disyembre 1937, inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Ang mga sumusunod ay iba't ibang kautusan na ipinairal ng ating pamahalaan tungkol sa pagkasulong ng ating wika. Nobyembre 1936, inaprubahan ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha ng Surian ng Wikang Pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging batayan ng Wikang Pambansa. Disyembre 30, 1937, sa pamamagitan ng kautusang tagapagpaganap bilang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. Abril 1, 1940, ipinalabas ang kautusang tagapagpaganap ng nagtadhana ng paglimbag ng isang balarila at isang diksyonaryo sa wikang pambansa. Ipinahayag pa ring ituro ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 11, 1940. Hunyo 7, 1940, pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4, 1946, ang wikang pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Marso 26, 1954, nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 20 hanggang Abril 4. Subalit ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13 hanggang Agosto 11 tuwing taon. Agosto 12, 1050, tinawag na Pilipino ang wikang pambansa na lagdaan ni Kalihim Jose Romero na kagawaran ng edukasyon ang kautusang bilang 7. Ayon sa kautusang ito, kailanman at tutukuyin ang pambansang wika ay Pilipino ang gagamitin.
Oktubre 24, 1967, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautusang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay pangangalanan sa Pilipino. Marso 1968, ipinalabas ni kalihim tagapaganap Rafael Salas ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran, tanggapan at mga sanay nito ay maisulat sa Pilipino. Agosto 7, 1973, nilikha ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyong nagsasaad na gagamiting medium ng pagtuturo mula sa antas elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralang pambayan o pribado at pagsisimula sa taong panuruan 1974 hanggang 1975. Hunyo 11, 1974, nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ang kautusang pangkagawaran bilang 25 para sa pagpapatupad ng edukasyong bilingual sa lahat ng kolehiyo at pamantasan. Pagkatapos ng rebolusyon ng EDSA, bumuo muli ang pamahalaang revolusyonaryo ng Komisyong Konstitusyonal na pinamumunuan ni Cecilia Muñoz Palma. Pinagtibay ng komisyon ang konstitusyon at dito'y nagkaroon muli ng pitak ang tungkol sa wika. Artikulo 14, Wika, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon, nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsad at paspasang itaguyod ang paggamit ng Pilipinas bilang medium na opisyal na komunikasyon at bilang wika na panturo sa sistemang pang-edukasyon. Section 7, ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila ng Arabic. Section 8, ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila. Section 9, dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinakatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili. Agosto 25, 1988, ang kautusang tagapagpaganap bilang 335 ay ipinalabas at nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na nagtatadhana ng paglikha ng Komisyong Pangwika na siyang magpapatuloy ng pag-aaral ng Filipino. Gayon din, pinagtibay ang paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo sa mga paaralan sa mga piling asignatura.